Welcome back mga kababayan sa aking YouTube channel at ngayon ay ibabahagi ko sa inyo kung ano nga ba ang magandang paraan sa fill in the blanks ng Korean language test at gumawa nga ako nito. Ito yung sample natin mga kabayan. Ito may pinagkuhanan lang ako nito. Itong sample nito. Ito ay kumbaga sa yung mga marami nang nasa ulo na Korean language vocabs ay madali na lang para sa inyo to, yung ganito. Pero kung yung walang-wala talaga at nag-uumpisa pa lang, ay talagang mahihirapan kayo sa pagsagot nito. Itong mga tanong na to, madali na lang to. Ito yung mga parang kumbaga sa pagdating sa exam, parang bonus na nila to kasi madaling ang sagutan to. Kung marami ka nang alam na Korean language vocabs. Ulit ko mga kabayan, hindi ako expert pagdating sa Korean language. Ang pagbabasihan ko lang ay yung kakayanan ko lang at nalalaman ko lang pagdating sa Korean language. At umpisahan na nga nating sagutan at pag-aralan ang tanong na to. Para na rin makatulong doon sa mga baguhan pa lang na mag-i-exam at para ma-practice kayong sumagot ng mga ganitong tanong na fill in the blanks. Okay, umpisahan na nga natin mga kabayan pagdating sa ganitong fill in the blanks. Ang tip ko sa inyo mga kabayan pagka ganito, dito sa unahan, dito muna kayo mag-umpisa, ito agad yung makikita ninyo Ito yung magandang tingnan nyo agad, yung almajon. Ibig sabihin kasi ng almajon, yung tama o right or kaya appropriate. Yung tamang sagot daw na ilalagay mo dito sa blanco na yan. Onorun siwol kusipillimnida. Blank. Tapos ito, ano na lang to kumbaga ano na lang to. Mga particle na lang yan. Pangdugtong na lang yan dito sa mga vocabs na yan. Siwol sipillimnida. Yan. Sa mga kukunti pa lang yung alam na Korean language vocabs, kahit hindi nyo na pansinin niyang mga yan. Kasi nga, dito ka magpo-focus agad kung ano yung tama na ilalagay dito. Mamaya, ay isa-isahin natin to. Lahat na yan. Try ko kung kaya kong i-translate lahat yan. Yung mga yan. Pagdating naman dito, ito na nga yung tanong at nandyan yung blanco. Kung mapapansin ninyo, wala naman siyang nakasulat dyan na katulad itong nyon. Kasi ibig sabihin kasi ng yun, year o taon. Wala kang mapapansin dyan na yun. Kaya itong dalawang may yun na to, ekes na yan. Wala na yan. Wala na yan sa pamimilian mo. Ang natitira na lang ay itong dalawa. Tapos dito sa una, ay makikita nyo ang binanggit agad dito ay onul. Ibig sabihin ng onul ay today. Ngayong araw, today. Tapos ito, particle na lang yan, yung karugtong na yan, un. Tapos ito, ay buwan, month, wall. Tapos ito namang il, ay araw, day. Tapos imnida, ayun ko, imnida, ano lang yan, parang dinudugtong lang yung imnida na yan. Ang imnida, parang it is yan, this, hindi, it is, o nga, it is. It is. Din dito, ayan. Puro buwan at araw lang ang binanggit. Walang niyon. Kaya itong dalawa na to, ikis na yan. Dito na lang. Sa 3 and 4, ang pahanapan ng sagot. Ang buwan nito ay October 9. October 9. Ito, October 10. Ibig sabihin, nagdagdag siya ng isang araw. So, kung babasahin ko, Onorun siwol kusipillimnida. Blank. Tapos dito ang nakalagay na sa bandang huli, siwol sibillimnida. Ayan, October 10 na daw. Ano ba talaga dapat ang ilalagay dito? Tapos kung alam mo naman talaga, ang Korean language nito, yan ay tomorrow. Tomorrow. Neil, tomorrow. Yan ang kahulugan yan. Di siyempre, duwagdag siya ng isa, di ba? Natumuldok na dito Ikasama na to sa bukas.
tomorrow, nail. Ang tamang sagot talaga dito ay nail. Yan, nail. Kung kukumplituhin na nga natin yan at nailagay na natin yung nail dito sa blanco na yan, pag binasa mo yan, 오늘은 10월 90일입니다. 내일은 10월 10일입니다. Yan. Ngayong araw daw ay October 9. Tapos bukas naman daw ay October 10. Yun. Try kong i-translate na nga ito mga kabayan. Sa alam ko lang Try ko lang. Ang pinkan, ang ibig sabihin nito ay blank. Blank. Tapos ang ang ibig sabihin ng ay pwedeng in or at. Ang ganyan. Tapos itong durugal ay parang ipasok o go in o pwede ring put, ilagay, pwede ring parang mas maganda yata dito peel na lang, peel. Yan. Tapos itong kajang naman, ano to? Parang yung pinaka most kajang. Tapos itong almadyo na tama o right or appropriate yan, tama, yung tama daw na ilalagay dito sa ano na to. Tapos itong kosul naman na to ay ting. Tapos yung kursipsi na to, ano nga ba to? Parang please choose. Please choose na lang. Please choose. Yan. Tapos itong ito na nga, onorun, today, tapos particle yung un, 시월, month, tapos 9, yung il ay day, tapos niil, tomorrow, tapos itong dalawang to, particle, pangdugtong lang dito. Ang tama talagang ano dito, pag yung huling letra ng niil ay consonant, itong ilalagay mo dito yung may un, neerun, ito. Ilalagay dyan, hindi pwede ito. Tapos month ulit, tapos day, it is, yan. Tapos itong jangyon mga kabayan, ang tamang bigkas dito, jangyon, hindi jaknyon. Jangyon. Last year. Tapos ito namang nenyon, next year. Tapos itong OJ, yesterday. Itong nail, tomorrow. Okay. Naipaliwanag ko rin kahit papaano. Palagay na natin, please choose the right thing. Tama ba? Please choose the right, please choose the most appropriate words in the blank. Parang gano'n na lang. Kumbaga sa Tagalogin ko na lang. Pakilagay ang tamang sagot sa blanco. Yun, madali lang. Kasi ito, ang dami nito Parang ang hirap nila. Pagsama-samahin Kasi parang pabaliktad yung basa mo dyan Di ba? At yan lang muna sa ngayon mga kabayan. Maraming salamat sa panonood at sana'y nakatulong sa inyo ang video ko ngayon. See you in my next video.